Karunungan ay pinakapangulong bagay. Kaya't kunin mo ang karunungan. Oo, sa lahat mong kukunin ay kunin mo ang unawa. Sa kasaganaan ng puso, nagsasalita ang bibig. At kung ano yung nakakapanagana sa puso, kung galit yung nakakapanagana sa puso, yun din ang makikita mo sa mga kilos nila. Pero kung pagmamahal yung nasa puso, yun din ang makikita mo sa kanila at yun din yung nagre-reflect sa anak nila. I want to appeal to intelligent individuals. Kung pakiramdam mo mas matalino ka kaysa sa akin, ikaw dapat yung nagsasalita rito. Ikaw dapat yung nakaupo rito, hindi dapat ako. Hindi ko naman dapat ilalabas yung mukha ko sa social media. Kasi yung kabobohan ng majority ng mga vlogger, hindi ko na matiis eh. Komportable na yung mga bata na pinapastos yung mga magulang nila. Hindi naman ako dapat yung nagsasalita rito eh. Hindi naman ako masyadong matalinong tao. Hindi naman ako masyadong importanteng tao eh. Ikaw lang po, sir. Taga saan ka? Olongga po. Olongga po. Okay. Ano tanong mo, brother? Sir, ayon sa akin kasi, parang halos magkaparehas lang yung tinuturo ng Muslim at Iglesia. Tama po ba ako? Doon lang sa konsepto na si Kristo tao at propeta. Pero other than that, maraming pagkakaiba. Yung isa under the umbrella of Christianism, yung isa naman under the umbrella of Islam. So magkaiba yun, magkaibang libro ang pinagbabasihan nila, pero magkaparehas sila ng konsepto tungkol sa kalagayan ni Kristo. Si Kristo, parehas tao para dun sa dalawang religion na yun. Follow-up question, brother. Kung kayo po tatanungin, saan po mas mabilis ang unlad? Sa Pilipinas o sa ibang bansa? Wala sa location yung mabilis na pagyaman, brother. Ang mabilis na pagyaman nasa stability. Ang pagyaman wala sa lugar, wala sa bulsa. Ang pagyaman nandito, brother. Pag alam mo ginagawa mo, uusad ka talaga. Pag hindi mo alam ang ginagawa mo, kahit nasaan ka pa, hindi ka pa rin uusad. Ang daming OFW na biktima ng pag-abroad, baka akala mo. Akala nila pag nag-abroad sila, yayaman na sila. Tapos pag uwi nilang Pilipinas, balik uli sila sa wala. Tingnan mo, pakita ko sa iyo OFW, yung mga nandito sa live ko ngayon, ilan sa inyo yung nadali ng pagiging OFW na akala mo pag nag-abroad ka, gaganda na agad ang buhay mo at ng pamilya mo. Tapos turns out, parehas din pala at wala ka pa ring ipon at tuwing umuwi ka, balik ka uli sa wala. Paglipas ng 3 o 4 na buwan, nag-a-apply ka na naman uli pa abroad. Type yes. Ayan. O meron agad, ang bilis. Oh, meron na agad nag-yes. Ayan o, Brandon, ako. Yes. Dati po, 2 years. Ayan. Yes. Ang dami nila. Ayan o, kita mo. Nadali sila yan eh. Wala sa geographical location, brother, ang pagyaman. Ang pagyaman nandito. Pag alam mo, ginagawa mo, uusad ang buhay mo. Pag hindi mo alam ang ginagawa mo, magpapaulit-ulit ka lang sa parehas na cycle at parehas na pagkakamali na ginagawa mo kasi hindi mo nga alam na nagkakamali ka pala pagdating sa pag-handle ng finances. Paano ngayon magiging tama yung pag-handle mo ng finances? Matuto ka ngayon ng konsepto na dapat mas malaki yung kinikita mo kaysa sa ginagastos mo. Kasi hindi yan sa konsepto ng dami ng pumapasok na pera. Yung iba nalilito eh. Akala nila nasa paramihan ng pera yan. Hindi po nasa paramihan ng pera ang paglago pagdating sa pag-usad, pagdating sa finances. Hindi sa paramihan ng pera yan. Kasi kahit gaano pa karami pera mo, tinan mo, yung mga nanalo sa loto, statistics ang nagsasabi, somewhere near 95% ng halos lahat ng nananalo sa loto, bumabalik uli sa wala pagdating ng 5 taon eh. Wala pa 5 taon. Partida, 100 milyon na yung pinag-uusapan natin mga nanalo sa loto. Hindi lang yan sa Pilipinas, sa buong mundo. Sa buong mundo, may mga nananalo sa loto at parehas pa rin ang statistics. Halos 95% ng halos lahat ng nananalo sa loto bumabalik uli sa wala pagkatapos ng 5 taon. Bakit nagkakaganon? Kasi nga, wala nga kasi sa dami ng pera ang pagyaman. Ang pagyaman, nasa abilidad mo na mag-handle ng pera. Nasa paramihan yan ng nakikip mo na pera at yung inilalabas mo na pera dapat sa pagkakakitaan lang at tatanggalin mo ang kapritsyo sa sistema mo pag nagsisimula ka pa lang. Yun ang konsepto ng pagyaman. Ito yan
Ito yung kinikita mo, ito yung ginagastos mo. Ang tawag dito sa pagitan, ipon. Pag yung ipon dumami, Okay, makakabili ka jeep, makakabili ka taxi, o kahit na anong iba pang pagkakakitaan, lalaki na ngayon yung pagitan. Dadami dapat ang ipon. Yung iba, binabaliktad. Ito yung kinikita nila, ito yung ginagastos nila, ang tawag dito, utang. Tapos every payout, binabayaran nila yung utang na yan, binabayaran yung utang, tapos utang uli sila ng bago. Tapos habang lumalaki sweldo nila, palaki rin ng palaki utang nila. Bakit nagkakaganon? Tinataasan nila gastos nila eh. Napupunta sa kapritsyo pera. Ano ngayon na nangyayari? Pagdating sa kaduluduluhan, kung kailan matanda na sila, iaasa na lang nila yung buong buhay nila sa anak nila. Sana sustentuhan sila ng anak nila. Hindi sila nag-iipon eh. Ganun na nangyayari. Eh sabi mo, paano ka makakaipon? Nasa Pilipinas tayo. Kahit nasan ka, makakaipon ka. Ito nga isang bagay na sigurado ko. Kung sa Pilipinas di ka nakakaipon, kahit mag-abroad ka, di ka pa rin makakaipon. Bakit? Bulagsa ka sa pag-handle ng pera eh. Diba? Wala kang disiplina pagdating sa pag-handle ng finances mo. Tingnan mo, yung mga nasa abroad, karamihan OFW, tignan mo. Ang maraming OFW, lalong-lalo na sa Middle East, pag pumupunta sila ron, nandito sila sa Pilipinas, katulong sila rito, ang sweldo nila somewhere around 4,000, 6,000, 8,000 pesos. Pag nag-abroad sila, somewhere around 18,000, 20,000, 22,000. Middle East ha, dumoble yung sweldo, lumampas pa sa doble. Pero tignan mo, pag uwi ng Pilipinas, 3 buwan lang, 4 na buwan lang, balik uli sila sa wala. Wala sa paramihan ng pera yan. Nasa paramihan ng iniipon yan at pakontian ng ginagastos sa walang kakwenta-kwentang bagay. Yun ang sikreto, brother. Yun ang sikreto. Kahit nasa ang lugar ka pa, pwede kang umalagwa. At kahit nasa ang lugar ka pa, pwede ka pa rin manatiling mahirap kapag hindi ka marunong mag-handle ng finances mo. Yun ang sagot ko ron. Follow-up question, brother. Patingin niyo po ba na po yung mga tamang diskarte kung sakaling mag-abroad po sa mga tao? Alamin mo muna ang dahilan kung bakit ka mag-abroad. Yung iba kasi nalilito dyan eh. Bakit ka mag-abroad? Para gumanda buhay ng pamilya. Gumanda ba buhay ng pamilya paglipas ng 2 taon? Hindi. Bakit? Pinamudmud mo lang ng pera. Lahat ng pera. Tapos ano nangyari? Kinapritsyo ng asawa mo. Ano nangyari pagkatapos? Pinangmomotel na yung pera. Tapos nasira na pamilya mo dahil sa pag-abroad mo. Supposed to be, ang tamang diskarte, alamin mo muna eksakto kung bakit ka ba mag-abroad at kung afford mo ba ang pag-abroad. And when I say afford, hindi pera pinag-uusapan natin. Pinag-uusapan natin yung tungkol sa konsepto ng mindset na kaya mo ba na malayo ka sa pamilya mo, sa nanay mo, sa tatay mo, sa asawa mo, sa anak mo. Kaya ba ng asawa mo na malayo ka, na wala kang Kaya ba? O baka kapag ka wala ka rito sa Pilipinas, ibang tao tinitira niyang asawa mo. Diba? Diretsahan lang tayo. Puta, ang dami nagrereklamo sa akin eh. Ang dami, kung alam nyo lang ang laman ng inbox ko. Kung alam nyo lang ang laman ng inbox ko, napakaraming nagme-message sa akin na OFW na pinapadala daw nila sa Pilipinas yung pera, tapos pinangkakantot lang ng lalaki yung pera. Tangina, pinangmomotel, ibang babae kasama. May mas malala pa. Yung bahay na binili niya galing sa pag-abroad, ibang lalaki yung nakatira. Tangina, alat. Tangina, napakaalat. And I'm being sarcastic sa pagtawa. Hindi ko pinagtatawanan yung sitwasyon ninyo. Pero yung dami ng mga taong nagme-message sa akin ng ganun, alam mo, pinapalighten up ko na lang yung mood eh. Sa pagtawa ko, pinapalighten up ko na lang, pinapatawa ko na lang kayo. Pero ang totoo nun, tangina brad, napakasakit niyan. Napakasakit niyan para sa isang pamilya. Pinagagaan ko na lang yung kalooban ninyo sa pagtawa ko. Pero totoo, napakasakit niyan. Ang dami nagme-message sa akin, umiiyak ng ganyan. Hindi nyo alam kung gaano karami laman ng inbox ko tungkol dyan sa mga konsepto ng pag-abroad na nasira yung pamilya nila, na imbis sana ang dahilan kung bakit sila nag-abroad eh para mabuo yung pamilya nila at maiayos nila ang finances nila. Ang nangyari, yung pag-abroad nila ang dahilan kung bakit nasira pa yung pamilya nila. Ang tamang mindset dyan, alamin mo muna ano ba talaga dahilan bakit mag-abroad ka. Kung single ka, wala kang asawa, meron lang sa'yo magulang o mga kapatid, o ang dahilan kung bakit ka mag-abroad, supposed to be dapat para sa pera. Kung hindi para sa pera, dapat para sa pag-aaral mo. Kasi may mga ganun eh. Yung cross-country, nag-aaral sa ibang bansa eh. Diba? Okay lang yun. Walang problema ron. Kung pera ang dahilan kung bakit ka nag-abroad, kumuha ka talaga ng pera. Kung experience ang dahilan kung bakit ka nag-abroad, punuin mo resume mo na experience. Kung pag-aaral ang dahilan kung bakit ka nag-abroad, siguraduhin mong matatapos mo yung pag-aaral mo sa abroad. Kasi yung iba nalilito. Hindi nila alam kung ano dahilan kung bakit sila nag-abroad. Supposed to be para gumanda ang buhay ng pamilya. Ang ginagawa nila, lahat ng pera pinapadala sa Pilipinas sa sinuubos lang dito. Nalilito ka. Hindi mo alam ngayon kung ano dahilan bakit ka ba talaga nag-abroad. Imagine mo, paglipas sa 1 taon, wala ka pa rin naiipon. Lahat ng pera mo pinapadala mo sa Pilipinas. Inuubos naman ng mga nandito sa Pilipinas yung pera mo. 'Di ba? May mga iba hindi nag-iisip ng ganun eh. Ano ba dahilan bakit ako mag-abroad? Pera.
O kunin mo yung pera. Ay, ibig sabihin, ipunin mo, nandun ka sa abroad, bumupadala yung pera mo dito sa Pilipinas. And when I say wag mo ipadala, padala mo kung ano lang yung eksaktong halaga lang hanggang sa kahuli-huli ang piso na kailangan lang talaga ng mga taong nakapaligid sa'yo na importanteng suportahan mo at nararapat na suportahan mo, parang katulad ng asawa at anak mo. Pero lahat ng pera mo, papadala mo sa Pilipinas, tangina, tiway yan. Pag ang pera mo, pinahawak mo sa isang taong walang malay sa pag-handle ng pera, katulad mo rin, ubus yan. Ang suggestion ko sa inyo, kung mag-a-abroad kayo, isang alisan, ipunin mo lahat ng pera, magsimula ka ngayon ng barya-barya dito sa Pilipinas. Yun ang suggestion ko. As in, literal, ang dahilan kung bakit ka nag-abroad, kukuha ka lang ng puhunan. Yun. Ano gagawin? Kukuha ng puhunan. Paano gagawin? Lahat ng pera iipunin. Pag uwi ng Pilipinas, hindi na ulit babalik sa abroad kasi yung malaking puhunan na nakuha mo ron, naka 200, 300 libo ka ngayon sa abroad, uwi ka ngayon ng Pilipinas. 5,000 libo lang, pachi-pachi lang. Tinda ka ngayon ng kung ano man sa paligid, tignan mo ngayon kung gumagana. Pag gumagana, palakihin mo ngayon yung 5,000 mo, ikut-ikutin mo lang, tapos magdagdag ka another 5,000 pa. Pag hindi gumagana, shift, iba naman. Shift, iba naman. Sa pa 5,000 mo, tangina, ewan ko na lang kung maubos mo pa yung 300,000 na yan, wag mo lang kakaprecho yun, wag mo lang pamumudmud sa mga kamag-anak na para kasi Santa Claus. Follow-up question, brother. Bali, minabasa ko sa comment natin dito, si Such. Yeah. Idol, paano ba mag-handle ng pera? Tigilan nyo yung ito pinaka-effective para sa akin na paraan ng pag-handle ng pera. Tigilan nyo lahat ng kapritsyo. Lahat. Yung mahal na pagkain, yung bili ng damit, yung Shopee ng Shopee, deliver ng deliver sa bahay nyo, wala ka kwenta-kwentang mga sandok, piyesa ng motor na hindi mo naman maikabit-kabit dahil wala naman sira yung motor mo, pampaganda lang, pampapogi lang, yung mga shades, sa sobrang dami mo ng putang inang shades, bili ka pa rin ng bili, natatambak na lang sa bahay nyo, yung kung ano man yung putang inang burloloy na sinasabit sa kung saan man, na hindi mo naman talaga kailangan, lahat yan, puro mga kapritsyo yung mga yan eh. Puro kapritsyo yung mga yan eh. Yung pag-aanak mo na alam mong hindi mo pa kayang mag-anak, wala ka pang pampaaral, wala ka pang pandiaper, wala ka pang wala ka pang paggamot sa anak mo pag nagkasakit. Yan, kapritsyo rin yan eh. Pati pag-aanak, kapritsyo rin yan. Pati pag-aasawa, kapritsyo rin yan. Tayo, isipin mo lalaki ka, hindi mo pa kakayang buhayin yung sarili mo, kumuha ka pa ng bato, ipapalo mo sa ulo mo. Anong kalokohan yan, di ba? Ganun. Hindi ka magkakaproblema, brother, pag lahat ng kapritsyo, tinanggal mo muna sa sistema mo sa umpisa. Kasi in case hindi ninyo alam, kapritsyo ang nagpapasarap sa buhay. Imagine mo, lalabas kayo, kasama mo buong pamilya mo, nanay mo, tatay mo, mga kapatid mo, tapos libre mo. Ang sarap kaya nun. Pero kailangan mo nang tiisin muna yon sa loob ng 2-3 taon, mahaba na 5 taon. By then, nakaipon ka ng sapat na pera, o ngayon, pwede ka na ngayong magsimula ng kahit na anong maliit na hanap buhay, o lumipat sa mas malaki pang hanap buhay, o makapag-aral, may pan-tuition fee ka na, para makapagpalawak ka ngayon ng papel mo, para mas malaki ngayon ang bayad sa'yo. Yun palagay ko ang tamang pag-handle ng finances. Kuha mo? Yes, sir. Follow-up question, bro. Sir, ano po ba kung mga sa tingin ninyo magagandang maging business? Idugtong ko lang din to. Huwag mong ibibigay ang pera mo sa isang sistema na hindi mo alam kung ano ginagawa mo. Yung mga parang investment, na putang ina investment, kung may lalapit sa'yo, magpapa-invest sa'yo, tigilan mo yan. Wala kang malay dyan sa ginagawa na yan. Yung mga parang forex trading, Binance, yung mga crypto, kung hindi mo alam kung anong ginagawa mo, tigilan mo. Huwag kang magpanggap na dunong-dunungan na alam mo ginagawa mo pagdating sa pera, where in the first place, wala ka pang na-research na kapiraso tungkol dyan. Simple sistema eh, Pilipinas. Simple sistema eh. Pag hindi mo alam kung ano ginagawa mo sa pera mo, huwag mo munang galawin. Dagdagan mo lang ng dagdagan. Mag-ipon ka lang na mag-ipon. Ganun ka simple konsepto. Tigilan mo yung paglalabas ng pera para sa putang inang investment, punta rito, punta ron, pasyal dito, business-businessan, panggap kang nego-negosyantihan kang poke ng ina ka, wala kang malay sa ginagawa mo, lahat ng pera mo, binuhos mo dyan. Pag hindi mo alam kung ano ginagawa mo sa pera mo, tangina, tigilan mo yung paggasto sa pera, itiko mo bunganga mo. Itiko mo bibig mo, itiko mo ang kamay mo, itiko mo ang tenga mo para sa mga walang kakwenta-kwentang bagay na alam mo namang wala ka talagang malay sa ginagawa mo. Ngayon, pagka naiintindihan mo na yan at nakapag-research ka na ng husto, de tsaka ngayon, barya-barya lang. Sabi nga ng jeepney driver, barya-barya lang sa umaga. Okay, ano nga yung follow-up question mo, brother? Naputol kita. Sir, ano po kaya ang pinakamagandang maging business dito sa Pilipinas? Lahat ng business maganda pag alam mo ginagawa mo. Lahat ng business pangit pag di mo alam ang ginagawa mo. Diretsahan lang. Yun mismo.
Oo, kasi wala akong masasuggest na sa iyo na kahit na anong industriya. Bakit? Hindi ko naman alam ang kapasidad mo sa pagnenegosyo eh. May mga tao nga hindi pang negosyo eh. May mga tao hindi pang negosyo. Tama. Oo. Tignan mo, katulad ng mga basher dito, itong mga basher na to, alam mo hindi pang negosyo yan eh. Bakit? Ang daming oras para pumunta sa live ko, para gumawa ng fake account, tapos ang bottom line yan, simple. Wala silang oras para asikasuhin yung buhay nila, kaya tignan mo, buhay nila, basura. Yan, yung mga ganyang klase ng tao, alam mo hindi pang negosyo yan. Ang daming oras para umakyat sa live ng ibang tao, na yung tao na yun, kinaiinisan din naman nila, at basura pala ako para sa'yo, ba't nandito ka sa live ko? Sinasayang mo oras mo rito, baba ka na. Di ba? Ayusin mo buhay mo. Balikan lang sa akin pag may laman na bulsa mo. Pag may laman na kukote mo. Pag kaya mo nang umakyat sa live. Kasi ang karamihan dyan, di kaya umakyat sa live. Ayos ba? Ano, ito, itong JM. Ano, Andrew tayo ng Andrew tayo yan. Tinan mo. Tinan mo, walang option para iakit siya sa live. Eh, oh. Walang option para iakit siya sa live. Itong mga ganitong tao, alam mo, hindi talaga pang negosyo yan. Yung mga ganyang klase ng tao, sobrang daming oras para gumawa ng fake account. Basura laman ng utak nila. Yung basurang laman ng utak nila ngayon, tatapon nila sa akin. Ako naman, okay lang sa akin. Bakit? Kasi people get entertainment out of me bashing the bashers. No? Nakakakuha ng entertainment sa akin ang mga tao pag binabash ko yung mga basher. Pumapalag ako. Hindi kayo uubra sa akin. Kayong mga bobong basher na gumagawa ng mga fake account, hindi kayo uubra sa akin. Bakit? Simple lang naman eh, di ba? Kung uubra ka, sana merong option para iakit ka sa live at sana inakit-nakit sa live tapos nagkaintindihan tayo ngayon. Ganun lang naman yun eh, 'di ba? O, so ngayon, sino ngayon ang basher na gustong umakyat sa live? Let's go. Yun, follow-up question, brother. Pero, patigin mo ba masama ba ang maging mukhang pera ang isang tao? Oo, hindi. brother. Masama mo kang pera. Lahat na lang tungkol sa pera. Hindi lahat ng bagay, brother, tungkol sa pera. Hindi lahat ng bagay tungkol sa pera. Maiging na nagpupursige ka, maiging naghahanap buhay ka, pero para sabihin mukhang pera, ang ibig sabihin nun, lahat na lang ng ginagawa mo sa buhay tungkol sa pera. Hindi maganda yun, brother. Lahat ng sobra masama. Masama yung ganun. Kasi, tinan mo, yung terminology na mukhang pera, it denotes negative notion about you pondering too much on money. Puro pera na lang ang nasa isip mo, kaya tinawag na mukhang pera. Sabi nga raw nila, buti pa nga raw yung pera, may mukha, pero yung mukha walang pera. Ganun lang naman yun eh. Pero ang bottom line nun, brother, lahat ng bagay na sobrang masama. Oh, as much as, 'di ba, andito ako ngayon sitting on a high horse na parang ang dating parang sobrang importanteng, talagang dapat may pera ka. Pero hindi kasing importante ng pera ang magulang mo. Yung magulang mo mas importante sa pera. Mga kapatid mo mas importante sa pera. Mga kamag-anak mo mas importante sa pera. Pag ang kamag-anak mo nasa ospital, tulungan mo naman. Dugtungan mo lang ng konti buhay niya. 'Di ba? Pag ang nanay mo na may problema tungkol sa bayarin, tulungan mo. Hindi nga lang palagi, kasi may mga pagkakataon kasi nararamdaman mo na minsan may mga pagkakataon. Alam mo yung dahil sa hindi sila marunong mag-handle ng finances, parang naaabuso na ngayon yung kabaitan mo. 'Di ba? Pero paminsan-minsan hindi naman masamang maglabas ng pera para sa magulang. Mga kapatid mo, naipit lang naman kasi naglalakad lang siya, nabali binto, hindi sinasadya. 'Di ba? Tapos ngayon hindi makapaghanap buhay. Ano ba naman ikaw muna sumagot ng panggatas ng mga pamangkin mo hanggang sa makapagtrabaho siya ulit. 'Di ba? Hindi lahat ng bagay, brother, tungkol sa pera. Mabuting pangalan ay maiging piliin kaysa malaking kayamanan. Mas importante pa nga yung mabuting pangalan kaysa malaking kayamanan. Mas maraming bagay na mas importante pa kaysa sa pera. Oo, ang pera ay sumasagot sa lahat, sabi ni Solomon. Pero ang bottom line yan simple, 'di ba? Lahat ng bagay na sobra masama, including pag-ibig sa pera. Ayun ang sagot ko ron. Follow-up question, brother. Kilala niyo po ba si Joyce Mojica? Oo. Yung CEO ng Kampong Tips? Oo. Sa tingin niyo po, ano po kaya ang dapat tularan ng mga kabataan na meron kay Joyce Mojica? Practice humility. Yung pagsisikap, kababaang loob, pag-aaral, napaka-importanting mga bagay niyan eh. Hindi lahat ng mga bagay na yan kay Joyce Mojica eh. Hindi lahat ng bagay na yan kay Joyce Mojica. Tutol nga si Joyce Mojica tungkol sa konsepto ng pag-aaral eh. Ako, diretso. Hindi, I will say go to the old people.
kung tungkol sa may kinalaman sa pera, you go to the old people, not to the new money. Kasi yung mga new money, arrogante. Arrogante. Ang taas ng tingin sa sarili. Hindi pa kasi nakakatikim ng pagkabagsak eh. Hindi pa nakakatikim ng pagkabagsak. Pag nakatikim ng pagbagsak yan, tignan mo, matututo sila humility. Kasi ako, 35 years old na ako, matanda na ako eh. Pero I'm not yet old enough na katulad nila Francis Kong, nila Chinkitan, diba? Yung mga yan, yung mga OG na yan pagdating sa paggawa ng pera eh. Yung mga yan ang OG natin sa Pilipinas pagdating sa paggawa ng pera. Pero tignan mo, they're humble as fuck. Hindi sila arrogante. Hindi sila mayabang. Baka hindi mo alam kung gaano kayaman ang Chinkitan. Hindi mo alam kung gaano kayaman ang Francis Kong. Napakalayo ng diferensya ng Josh Mojica sa Francis Kong at Chinkitan. Pero tignan mo, demeanor nila napakalayo. Isa pa si hindi nga lang masyadong nagsasalita sa social media eh. Pero si CEO ng San Miguel Corporation, Ramon Ang. Tingnan mo, pansinin mo, pag si Ramon Ang nakikipagkilala o nakikipagkita sa isa ring mataas na tao, si Ramon Ang pa ang yumuyuko kahit hindi niya kasing yaman yung mga tao na yun. Kahit hindi niya kasing yaman, siya pa ang yumuyuko para kumamay. Tapos makikita mo yung level of humility nung in-interview siya ni Lakay. Ay, si Lakay ba yun? Sino yung nag-interview sa kanya recently lang? Katunying. Si Katunying. In-interview siya. Tapos ang sabi niya, hindi talaga siya fan ng mga branded eh. Kasi yung mga anak niya nga, hindi niya pinapasuot ng mga branded eh. Bakit? Kasi you have to apply a certain level of humility. Yung mga bata na yan, which is yung anak ni yung CEO, magmamana ng malaking pera yan. Kailangan man nilang matutunan yung disiplina ng kababaan loob. Bakit? Kasi ang nagpapakataas, ibinababa, ang nagpapakababa, itinataas. Tingnan mo, gaano karaming beses na nabash si Josh Mojica na hindi siya makasagot sa bash niya. Diba? Katulad nung Ilongga, na hinamon siya ng debate, pumalag ba siya? Ang sabi niya, ang dahilan daw kung bakit mahirap ang mga Pilipino, tamad. Hindi totoo yun. Hindi totoo na tamad ang mga Pilipino. Hindi totoo. Tingnan mo, kung bakit pag nasa ibang bansa tayo, paborito tayo ng ibang lahi. Pero kahit paborito tayo ng ibang lahi at nasa ibang bansa tayo, yumaman ba tayo? Tamo? Masipag ang Pilipino eh. Hindi totoong tamad ang mga Pilipino. Hindi ako naniniwala ron. Kulang lang talaga sa financial management ang dahilan kasi hindi naturuan ng mga magulang. Hindi na naturuan ng eskwelahan. Diba? Merong pagkukulang somewhere along those lines. Na yung mga mayayaman na yumaman ng husto, hindi nila naituro sa anak nila kung paano pag-handle ng pera. Dahil hindi naituro, hindi natutunan ng anak. Yung hindi pagkatuto ng anak ng financial management ng mga magulang nila, yun ngayon ang nagturo sa kanila maging bulagsak sa pera. Ngayon, ano ngayon ang nangyari? Hindi tamad, masipag. Walang financial management. Sa kapritsyo na pupunta ang pera. Ano ngayon ang ending? Mahirap pa din. Pero hindi tamad. Bakit? Kasi nanggaling ako sa Tondo eh. Ewan ko kung nakita nyo yun ha. Recently lang, kakagaling ko lang sa Tondo. Namamasura ako doon, 1 taon na nakakaraan, starting May 1. Nakita ko yung mga tao ron, hindi naman tamad eh. Yung mga iba, oo, iba. Pero hindi lahat. Ang majority sa kanila, majority. Nakikita mo, naglalakad tuwing umaga, kasabay ko pumapasok sa trabaho. Yung iba, namamasura. Kasabay ko. Tapos, may mga iba pa doon, katulad ni Tikyo, kung di ako nagkakamali, Lunes hanggang Linggo, pumapasok yun. Walang day off. Tapos, uma-absent lang siya kapag either birthday niya o may sakit siya. Once every 3 months. Walang day off. Tamad ba yun? Pero mahirap sila. Diba? Yan na yung sinasabi ko eh. Out of context eh. Diba? Out of context, kumukonklusyon kagad daan dahilan kung bakit mahirap, tamad. Hindi ganun. Hindi ganun. Hindi automatic na dahil mahirap, tamad agad. May mga iba, hindi lang talaga sila aral. May mga iba naman, gusto lang talaga nila yung ganung buhay. Ayaw nila ng sobrang tinding stress. Diba? Hindi automatic na pag mahirap, tamad. Hindi ganun. Hindi ganun. Oo, andun na tayo. May mga mahihirap talaga, tamad. Pero may mga tao, hindi tamad. Hindi lang talaga nila alam kung paano makakaalis sa kahirapan. Wala silang idea eh. Bakit? Ang nanay nila mahirap, ang tatay nila mahirap, ang lolo nila mahirap, ang lola nila mahirap, ate, kuya, kapitbahay, kaklase sa eskwelahan, mga kaibigan, lahat puro mahirap. Ano ngayon ang nangyari? Napapalibutan sila ng mga mahihirap. Wala ngayon silang alam kung paano umalagwa. Bakit? Nakikita nila kung ano yung nasa paligid nila, yun lang ginagaya nila eh.
Buti nga ngayon, nagkaroon na ng internet eh. Pero kung di nagkaroon ng internet, naku putang ina. Mas marami ang mahirap. Ganon kasimple yun, brother. Hindi automatic na ang dahilan ng kung bakit mahirap ang tao dahil tamad. Hindi ako naniniwala ron. Isa pa, yung konsepto na mag-business ka, na parang pinapangaral ng maraming mga negosyante sa social media, tapos yung iba, tutol sa educational system. Hindi lahat ng tao pang business, ano ka? Hindi lahat ng tao pang negosyo. May mga tao talagang hindi talaga pang negosyo, pang empleyado sila, at alagwa sila sa pang empleyado. Bakit? Hindi mo alam kung anong birong disiplina ang kailangan para mamanduhan mo ang sarili mo para gawin yung mga kailangan mong gawin kahit di mo gusto. May mga tao, kailangan talaga manduhan sila ng ibang tao at walang masama dun. Walang masama sa pagiging empleyado. Robert Kiyosaki, 4 na quadrant yan. Sabi ni Robert Kiyosaki, employment, freelancing, business, at saka investment. Lahat ng 4 na yun nakakayaman. Hindi daw nakakayaman pagiging empleyado. Humanap ka ng pilotong mahirap. Meron, konti. Mas konti yung mga pilotong mahirap kaysa sa mga pilotong mayaman. Engineer, empleyado rin naman yun sa mga firm eh. Mahirap? Oo, meron. Konti lang. Architect, mahirap? Oo, meron. Konti lang. Tamo? Nagkakatalo yan sa pagpapalalim. Pag malalim ka at kabisado mo ginagawa mo at ikaw ay isa sa kinikilalang pinakamagaling sa bagay na ginagawa mo at konti lang kayong kayang gumawa ng bagay na ginagawa mo, mahal talaga bayad sa'yo. Dahil ba sa katamaran yan? Hindi. Hindi lang talaga nila alam kung paano magpalalim eh. Wala silang idea. Nasa pagpapalalim pala. Akala ko dapat dumami pera. Hindi, yung pagdami ng pera, byproduct yan ng pagpapalalim mo. Pag tumataba utak mo, dumadami rin pera mo. Ay nako. Yan ang sinasabi. May mga tao talaga na dapat hindi talaga muna dapat nagsasalita. Ang sumasagot bago makinig ay kamangmangan at ito'y kahihiyan sa kanya. Tignan mo? Hindi ba? Ako, diretsahan lang naman ako diba? Hindi sa pangbabash kay Josh pero maraming sinabi si Josh maayos. Nga lang, ang dami niya rin sinabi na hindi maayos. Bakit di maayos? Kulang pa experience eh. Kulang pa palipas ka muna ng mga 10 taon pa. Makatikim ka ng sampal ng merkado, paulit-ulit. Tignan natin ngayon kung mayabang ka pa rin paglipas ng 10 taon. Diba? Ganun lang naman yun, brother eh. Follow-up question. Ito sir, may katanungan yung isa natin na sa comment na, Uncle, paano po ba supuin ang katamaran mo sa sarili mo kung gusto mo na kasing improve yung sarili mo? Alamin mo eksakto kung anong gusto mo na paraan ng improvement. Kasi diretso, nakakatamad gumawa ng bagay na hindi mo gusto. Minsan yun ang cost ng katamaran eh. Hindi mo gusto yung bagay na ginagawa mo eh. Tignan mo, pansinin mo, pag gusto mo bagay na ginagawa mo, tangina walang katamaran doon, maglaro ka ng ML maghapon, kayang-kaya ng mga bata yan ngayon. Ako nga, noong panahon ng pandemya, tangina 3 oras straight, nakakapaglaro ako ML eh. Ngayon, nakakapaglaro pa rin ako ML, 1 oras straight eh. Ngayon, pagkatapos ng trabaho, pag nagre-relax na gano'n, lalaro muna ako ML, at minsan 1 oras straight yun eh. Minsan kalahating oras lang, pag lose strike, gusto ko ibato yung cellphone ko eh. Pero pag win strike, kaya na 1 oras. No? Ganun lang naman yun eh. Pag gusto mo yung bagay na ginagawa mo, excited ka lagi dyan. Pag hindi mo gusto yung ginagawa mo, doon ka magkakaproblema. So ngayon, doon sa mga bagay na kailangan mong gawin, mag-focus ka doon sa mga bagay na gusto mong gawin. Tapos yung mga hindi mo gustong gawin, galingan mo lang ng konti ron. Hanggang dumating yung puntong kaya mo nang magbayad ng tao para siya na gagawa ng mga bagay na hindi mo gusto. Tignan natin kung tama rin ka pa. Minsan it's just a matter of perspective eh. Kailangan isipin mo na mamamatay ka. Pag hindi mo inisip na mamamatay ka, hindi ka ngayon magmamadali. Kasi walang deadline eh. Pag walang deadline, hindi ka nagmamadali. Pero yung konsepto na tatanda ka, tapos hindi na ganun karami ang pagkita ng pera pag tumatanda dahil halos wala nang gusto tumanggap sa'yo pag matanda ka na. Tapos isama mo pa yung pag may sakit ka, wala kang pera. Tapos yung bahay nyo, walang kisame. Yung pader ninyo, walang paletada. Gusto mo ba yung buhay na yan? O gusto mo yung buhay na kahit paano medyo maalwan na pag kailangan mo maglabas ng pera, anytime pwede. Yun. Minsan it's just a matter of perspective eh. Paano mo tinitignan ang buhay mo? Tignan mo, parang katulad sa akin. Tinatamad ako magluto, diretsahan lang. Alam nyo naman eh, na itong Project 1M na to, hindi ko talaga gusto yung konsepto ng pagluluto. Gusto ko yung konsepto ng Project 1M na nakakatulong sa mga tao. Pinaka-paborito ko talaga yan. Pero ang pinaka-paborito ko sa lahat ng mga bagay tungkol sa Project 1M yung pakikipagkwentuhan sa mga tao. Gustong-gusto ko yun, nag-i-enjoy ako sa pakikipagkwentuhan sa mga tao. Kung pwede nga lang talagang mag-live ng
pwede lang mag-live ng isang, alam mo yun, isang straight na isang araw na hindi ako napapaos, ganun, hindi ko kailangan matulog. Magla-live ako ng ganun eh. Ang problema nga lang kasi, alam mo yung ang TikTok, mayat-maya, nababan ako pag lumalampas ako ng isang oras. Yun ang napansin kong trend eh. Pag lampas ng isang oras, malaki na chance ang maban ka. So ngayon, isang oras lang tuloy ako. Gumawa na ako ng backup na TikTok account. Maya-mayang konti, ayan, okay na pala. Mukhang maya-mayang konti, mga 6:30 ganun. Lifted na yung suspension nung kabilang TikTok account ko. Kasi kahapon na-suspend yung isang TikTok account ko eh. Kung hindi nga lang dahil doon sa mga limitations na yun, gusto ko mag-live ng mahabang oras sana eh. Nagkakaproblema lang talaga ako dun sa lugar kung saan ako nagla-live dahil hindi pinapayagan yung mga bungangang kaparehas sa akin dito sa TikTok eh. 'Di ba? Nga nabuburot ako eh. Alam mo, etong mga ganitong bastos na mga klase ng tao, natin mo, si notification sabi niya suntukan na lang tayo. Etong mga ganitong bastos na klase ng tao, okay lang na mag-comment sila ng kabastusan. Pero pag pinatulan mo ngayon yan, ikaw ngayon na masususpend. Yun ang nakakainis eh. Pero may kapangyarihan naman ako, malaki yung kapangyarihan ko. Pwede ko ipakita sa iyo yung kapangyarihan ko. Gusto mo makita kung paano hindi ka na makakapag-comment sa akin? Notification? Suspending kita 5 minuto, pang-asar lang sa'yo. Gusto mo? Testing natin. Type yes kung gusto mo. Mga ganyang klase ng tao, basura talaga ng lipunan yun eh. Anyways, going back sa pinag-uusapan natin, ang katamaran, brother, malalabanan mo yan pag gusto mo ginagawa mo. Ngayon sa mga bagay na, doon ka magfo-focus sa mga bagay na gusto mo talagang ginagawa. Kasi isipin mo, notification, yes, no, sir. Okay. Sige, nag-yes ka. Okay, asan? Okay, sige, testing natin. Papakita ko sa iyo, ha. Yes ka pa, ha. Sampulan natin yan, sir. 5 minutes, suspendido siya, 5 minutes. O ngayon, mag-comment ka. Hindi makapag-comment. Okay. Going back sa pinag-uusapan natin. Yung katamaran, nalalabanan yan kapag ka nakafocus ka sa bagay na gusto mo. Kahit hindi mo gusto yung kabuuan ng ginagawa mo, focus ka doon sa mga bagay na gusto mo. Tapos maging, I will say, competent ka lang doon sa mga bagay na hindi mo masyadong gusto. Tapos ipon ng ipon hanggang dumating yung panahon na kaya mo na ngayon na magbayad ng mga tao para sila gagawa ng mga bagay na hindi mo gusto. Ngayon, pakasa mo na ngayon sa kanila yun. Di ba? Para katulad sa akin, nakita niyo nung nagsisimula ako rito sa titinda kami sa tabi ng kalsada. Gusto ko bang madaling araw, tangina, nauulanan kami? Hindi. Wala naman akong choice eh. Bakit? Wala pa, hindi pa tsumamba lang talaga yung isang buong linggo na stretch namin nun ng pinakaunang linggo ng Project 1M. Putang ina, maulan, 2 kami ni Gail nun eh. Basang-basa ngayon kami sa ulan. Nagtitinda kami kahit basang-basa kami sa ulan. Gusto ko ba yun? Hindi. Ngayon, bumili ko ngayon ng kapote. Gusto ko ba yung konsepto nagluluto? Hindi. Ngayon, afford ko na ngayon, dumating yung punto, kinabisado ko lang kung paano niluluto yung putang ina. Ngayon, afford ko na ngayon magbayad ng tao, sino na ngayon nagluluto para sa akin? Tamo? Ganun. Hindi ko gusto yung naglilinis ako, nagliligpit, ganun. Kasi lalaki ako eh, di ba? Kung hindi ko gusto yung naglilinis, hindi ko gusto yung nagliligpit, sila ngayon tagalinis, tagaligpit. Sila ngayon yun. Nagbabayad ako ngayon ng mga tao para sila gagawa ng mga bagay na hindi ko gusto. Ano gusto kong ginagawa? Makipagkwentuhan sa mga tao. So mga pupunta dito, nakipagkwentuhan ako sa kanila, gusto ko yun, nag-e-enjoy ako ron. Kaya pag pupunta kayo rito, isulat nyo na yung mga tanong nyo, ulitin ko, sulat nyo na yung mga tanong nyo. Kasi marami kayong tanong bago kayo pumunta rito, pero pagdating nyo rito, nakita nyo mukha ako, tangina, lanos lahat ng tanong ninyo, malilimutan nyo lahat yan. Maniwala ka, intimidating ako at pinipilit kong maging hindi masyadong intimidating. Ang problema, personality ko na to eh. Binabawasan ko naman, pinipilit ko smiley, ngiti-ngiti. Ang problema ko, personality ko na talaga to eh. So alam mo yun, mukha ko ito at nakakatakot yung itsura ko, yung mukha ko, ganun. Yung paraan ko ng pagtatahi ng salita, nakakatakot din at the same time. So alam mo yun, dahil sa intimidation, minsan makakalimutan mo na lahat ng mga bagay na tanong mo sana bago ka pa pumunta eh. So pag pupunta kayo dito, gusto nyo ako makakwentuhan, welcome kayo, pero ilista ninyo yung mga tanong niyo kasi malilimutan mo talaga lahat yan. Maniwala ka sa akin, wala pang 10 minuto, ubos na lahat ng tanong mo. Yun ang pinaka-paborito ko rito. Ngayon, tingnan mo, ngayon, hindi na ako nasusuya sa Project 1M. Bakit? Kasi I get to do what I want to do. Nagagawa ko na ngayon yung gusto kong gawin. Yung hindi ko gusto, ito pera, kayo na gumawa ng bagay na hindi ko gusto. Ganun. Kuha mo? Yes, sir. Ngayon, sabi mo, paano yan? Parang napakakupal naman nun. Sila gagawa ng mga bagay na hindi mo gusto. Oo, ganun talaga sa umpisa. Bakit? Ako rin naman, ginawa ko rin naman yung mga bagay na hindi ko gusto ng mga panahong empleyado pa ako eh. Ngayon, it's now my turn para ipagawa naman sa ibang tao yung mga bagay na hindi ko gusto at nagbabayad ako. Di ba? Tapos ngayon, sila naman tinuturuan ko. Alam niyo na ngayon paano mag-ipon ng pera. Si Francis halos nasa mga 100,000 ng putang ng pera ng hype na yun. Napakarami ng pera ni Francis eh. Partida, empleyado lang yan dito. Tingnan mo, nakakayaman talaga pagiging empleyado pag alam mo ginagawa mo eh. Tapos ngayon,
darating ngayon ng panahon, si Francis employer na rin. O, then he gets to do what he wants to do. Tapos lahat ng hindi niya gusto, pasa niya ngayon sa iba, bayad na lang siya ng tao. Para sa sistema. Para sa sistema. Ayun, kuha mo. Yes, sir. Ayun, follow-up question, brother. Ito po, sa Pilipinas po, sa tingin nyo, ano ang pinakamalaking porsyento meron tayo? Yung madiskarte o yung may diploma? Hindi ko alam. Definitely, hindi masyadong sobrang dami nung may diploma na kolehiyo. Oo, kumpara sa mga walang diploma na kolehiyo. Pero alam mo kasi, brother, sequence yan eh. Sequence yan eh. Tapusin mo muna yung pag-aaral mo, tapos saka ka dumiskarte pagkatapos ng pag-aaral. And when I say diskarte, pinag-uusapan natin pera ha, pera. Kasi iba tanga eh. Tanga na, ang akala nilang diskarte, puro pera lang. Yun ang akala nilang diskarte, puro pera lang eh. Brother, alam mo, simple lang naman yung konsepto eh, di ba? Tapusin mo kolehiyo mo, pagkatapos mo ng kolehiyo mo, tsaka ka ngayon magpanggap na negosyantihan. Kasi yung sinasabi nilang diskarte, para bang, halos, kapag ka pinakinggan mo yung butang ng mga scammer, ng mga networker, ng mga pinipilit na wag ka nang mag-aral, dumiskarte ka na lang, ang tunog niyan, halos katunog na rin na mag-business ka na lang, wag ka na mag-aral. Ganon yung tunog niyan eh. Dumiskarte ka na lang, wag ka na mag-aral. Pinatutunog nila na para bang ang paraan ng pagdiskarte mag-business. Hindi lahat ng tao pang negosyante, naggago talaga kayo eh. Siraulo talaga itong mga networker na to eh. Hindi naman nila lahat, pero ang dami nyo. Ang dami nyo. Ang dami nyo. May mga iba pang mga influencer na ganyan din ang bunganga. Hindi nyo man lang kinoconsider yung mga taong hindi pang negosyo at magiging magaling sana silang piloto kung tinuloy sana nila yung kaso narinig ka nila, nasira buhay nila. Diba? Hindi lahat ng tao pang negosyo, ulitin ko, hindi lahat ng tao pang negosyo. May mga tao, uusad at aalagwa sila sa pag-iempleyado. Bobo ka lang kasi hindi ka marunong mag-empleyado ng tama at ang alam mo lang, magpanggap na negosyante sa social media kasi sikat kayo ng pinagkakakitaan mo. Ngayon, hindi mo tuloy ma-execute yung pagyaman sa pagiging empleyado. Ako, umusad ang buhay ko sa pagiging empleyado eh. So sasabihin ko lang sa inyo, oo, yumaman ako sa pag-empleyado. Sa mga nagsasabi na hindi daw nakakayaman ng pag-empleyado, ang sasabihin ko lang sa inyo, fuck you, yumaman ako sa pagiging empleyado, gago. Oo, diretsahan lang. Pag napopromote ka, dadami pera mo, ano ka? Tangina, pag napopromote ka, dumadami ang pera. Bakit? Lumalaki sweldo mo eh. Lumalaki sweldo mo eh. Diba? So ibig sabihin, dumadami pera mo, nagkakatalo na lang yan kung paano mo papanatili sa bulsa mo yung pera, gago. Bobo lang talaga nitong mga putang inan to. Hindi talaga automatic na negosyante matalino agad eh, no? Hindi automatic negosyante matalino agad. May mga negosyante bobo. Tangina, diretsahan lang tayo. May mga negosyante bobo talaga. Mga nagsasabing wag ka nang mag-aral, dumiskarte ka na lang. Bobo kayo. Ulitin ko, bobo kayo. Uulitin ko ulit, bobo kayo. Tangina nyo. Hindi lahat ng tao pang negosyante. May mga tao pang empleyado talaga at aalagwa sila sa pag-iempleyado. Kailangan mo lang disiplina. Yun ang sagot ko ron. Ngayon, tungkol sa diskarte o diploma, kumuha ka ng diploma, tsaka ngayon dumiskarte. Gusto mo mag-business, tsaka ngayon magpanggap na negosyante pagkataas mong kumuha ng diploma. Tingnan mo, mas malayo mararating mo. Kaysa wala kang taba ng utak ni kaprasong dapat natututunan sana sa eskwelahan, pinilit mong magpanggap na negosyante. Ano ngayon ang ending? Wala, magiging katulad ka lang din ng sobrang daming vendor sa tabi ng kalsada na hindi umaalagwa ang mga buhay. Tama? Tapos ngayon, pag napagod ka sa pagiging vendor mo, sa employment pa rin ang bagsak mo. Tapos ang dulo niyan, kasama ka na rin sa mga nagre-reklamong ang baba ng minimum sa Pilipinas kasi binobohan mo, nakinig ka sa mga tangang influencer na gago kung mag-advise. Diretsahan lang tayo. Diretsahan lang tayo. Kasi ako sir, dati kasi talaga ako member dito. Na ngayon, ito, factory worker dito sa lugar namin. Alam mo, diretso, mahirap, brother. Diretso, ang pag-iempleyado nakakayaman yan. Hindi mo lang talaga alam kung paano. Pero nadadaan yan sa dalawang bagay. Una, sobrang galing mo sa ginagawa mo. Pangalawa, sobrang sip-sip mo sa boss mo. Pag nagkaroon ng opening for promotion, ikaw na yun. Tama, sir. Oo, diba? Hindi ka nakatapos, pakiusapan mo na lang boss mo. Minsan lumulusot yan. Nakadepende kung gaano ka kagaling sa trabaho mo at gaano ka rin kasip-sip sa boss mo. Hindi naman, pansinin mo, yung mga sip-sip na po-promote. Pero yung mga bitter, natatanggal. Sabi nga po nila, di bali nang maging sip-sip basta walang inaapakang ibang tao. Totoo. Hindi naman kasi ang pagiging sip-sip automatic, naglalaglag ka agad ng kapwa-tao eh. Ang pagiging sip-sip, ang ibig sabihin niya, paborito ka ng boss mo, marunong ka makisama.
Yun ibig sabihin ng pagiging sip-sip. Tama. Tapos nagkakatalo na lang yan, kung isusumbong mo yung mga kagaguhan ng mga kasama mo, I strongly suggest gawin mo yun. Bakit? Kasi ikaw yung parang mata ng boss mo eh. Palit lang kayo ng kalagayan ng boss mo eh, 'di ba? Sino po promote mo? Yung regular na nagsusumbong sa'yo o yung walang pakialam tapos kalaban pa ng management? 'Di ba? Ganun lang naman yun eh. Ganun lang ang bagsakan. Hindi nyo kasi naintindihan kasi nga hindi pa kayo napopromote kahit kailan. O ngayon, kaya nga binibigay ko na sa inyo yung formula para ma-promote kayo. Pag nasa ibabaw na kayo, maiintindihan nyo ngayon kung bakit ang pinopromote mga sip-sip. Yan ang simpleng konsepto. Pero dapat gagalingan mo rin sa trabaho mo. Kasi tangina mo, sip-sip ka lang, tapos hindi ka naman magaling sa trabaho, pala absent ka pa. Puta, kahihiyan sa boss mo pag pinromote ka niyan. Masisilip yung boss mo. Mapagpagkaisam pa siya. Anyways, okay na, brother? Yes, sir. Para bigyan naman ng tansang iba nating mga kababae na magtanong, sir. Thank you very much, brother. Bye-bye. Yes, sir. Good morning. Good morning, brother. Okay, next tayo. Helen tayo, Helen. Tangin, ang gaganda ng mga tanong nun, ah. Nag-enjoy ako ron, ah. Sa isang piraso na yun. Nag-enjoy talaga ako ron. Hey, Alan! Good morning! Taga saan ka? Helen, taga saan ka? Mukhang wala. Ayan, next tayo. Ayan, pampatay yun, ah. The prayer. The prayer. Good morning, sister. Taga saan ka? Mukhang wala rin tong isa. Patulog na. Okay, yung mga gusto umakit sa live, welcome kayo. Andito yung comment bar, yung katabi lang ng comment bar, yun yung option para makakit sa live. Morning. Good morning, brother. Taga saan ka? Taga Maynila, brother. Okay. Ano tanong mo, brother? Brother, paano paano malalaman na pwede ka na mag-transition sa pagiging empleyado hanggang kahit sabihin mong isa pa lang, small trying Marunong ka na ng konsepto na adaptability. Mula empleyado, papunta sa pagiging negosyante, dapat marunong ka ng konsepto na adaptability, dapat umalagwa ka. Paano adaptability? Yung konsepto na matuto ka ng financial management, dapat naka-adapt ka na dun sa konsepto na kapag ka hindi ka pa marunong mag-ipon, huwag ka munang tumawid sa pagnenegosyo. Pag marunong ka na mag-ipon, may konting pitik na yan. Ngayon, kasunod na nun, people skills. Matutunan mo rin people skills. Kailangan matuto ka mag-handle ng tao kasi pag di ka marunong mag-handle ng tao, lalayasan ka, mayat-maya. Nakita nyo umpisang parte ng Project 1M, diba? Mayat-maya, nilalayasan ako ng mga tao. Swerte ako. Ako swerte. Bakit? Madaling humanap ng kapalit. Isang post lang, ang dami agad gusto mag-apply. Paano kung katulad mo na ordinaryong taong bayan na ang hirap-hirap humanap ng empleyado? Diba? Kailangan mo ngayon matuto na swaying with the tides ka muna sa umpisa. Kahit mali ginagawa ng tao mo, puta, hayaan mo lang muna pansamantala basta hindi masyadong malaki damage. Hanggat wala pang nahahanap na kapalit, tiisin mo muna yung kagaguhan ng tao mo. Yes, sir, yung kunyari, yung parang tawag nito, self-employed, yung ikaw muna mag-uumpisa. Just from the scratch. Kasi may mga knowledge naman na yun ganun. Tapos alam na kung saan mag-aaral. Nagkakatalo na lang yan, brother. Doon sa o-audit mo na ngayon yung negosyo mo. Yung mga bagay na paborito mo, ikaw ang bibiran nun. Yung mga bagay di mo masyadong gusto, pero hindi rin naman masyadong sobrang importante, yun ngayon papagawa mo sa iba. Babayad ka tao para doon. Yun na ngayon, makakatransition ka na nun sa pagkukuha ng empleyado. Paano kasi di ba may iwanan mo yung trabaho mo, sanay ka na sumasahod ng ganun, tapos mag-i-start ka sa wala. Hindi ko maintindihan, brother. Ikaw ba empleyado o self-employed ka na ngayon? Empleyado pa ako, sir. Okay. Pagka empleyado ka pa, meron ka naman sobrang oras pagkatapos yung trabaho mo o bago yung trabaho mo eh. Doon mo ka na in. 3 oras lang muna kada araw. Pag umaalagwa na ng kaperaso, may konting pitik na, patagalin mo muna. Ang importante, stability. Kasi hindi ka makakatawid agad. Ibig sabihin, huwag mo na biglain. Wag, brother. Madidisgrasya ka. Tangina, pagka binigla mo, dudugo ka. Kasi di ba, may sustain income ka na, tapos bigla kang tatalon, tapos hindi ka pa sigurado. Parang yun yung risk ba, yung sinasabi. Kailangan mo rin kasing malaman kung stable ba yung bagay na ginagawa mo outside of your work. Diba? Kasi yung trabaho mo, stable yan. Regular ka talagang kumikita dyan, kinsenas katapusan. Ang kagandahan sa trabaho, kumbaga clean income na yan eh. Kung kumikita ka ng 12 kada buwan, ngayon, kailangan mo ngayong habulin yun sa pag-freelancing mo. Yung 12 mo kada buwan.
Kung malaki ang kinikita mo sa pag-iempleyado, nakaka-50 ka kada buwan, ngayon hahabulin mo ngayon yun. Kailangan ka maka-50 kada buwan. Kasi ang mabigat niya, yung konsepto na malaki na yung sinisweldo mo. Tatransition ka pa papunta sa pagnenegosyo. Tapos ngayon mapapansin mo na sayang yung panahon na sana kumikita ka ng tuloy-tuloy galing sa pag-iempleyado mo. Kailangan mo lang promotion. Mas malaki ang kinikita sa pag-iempleyado, brother, pag alam mo ginagawa mo sa pag-iempleyado, kaysa hindi mo alam ang ginagawa mo sa pagnenegosyo, tumawid ka doon mula sa pagiging empleyado na maganda na sana kinikita mo sa pagiging empleyado. Tama, sir. Kasi yan OFW, di ba? Tapos, yung hindi mo naman magagawa yung negosyo dito. OFW. Sa Pinas sana, sir, gano'n. Kung magta-transition ka sa Pinas. Ipunin mo ngayon lahat ng pera dyan sa abroad. Tapos pag uwi mo ng Pilipinas, tsaka ngayon patsi-patsiin mo. Tapos mag-empleyado ka rito sa Pilipinas, 12-12 lang sweldo mo. Minimum ka. Papasok ka dun sa industry na gusto mong itayo, parang gano'n. Kung saan yung palagay mo magiging kakompetensya mo in the future, doon ka mag-apply. Twisted yun. Pero pagtatapatan mo naman maghahanap buhay ka ng patas, tapos magre-render ka naman, tapos di mo na nakawing kliyente nila. I don't think there's anything wrong with that. Kasi tinan mo, yung katulad nga sa akin, hindi ako na-offend pag nakakakita ako ng mga taong nagluluto ng sinigang na baka, tapos sinasabi nilang inspired ko daw yun. Yung iba nga, hindi sinigang na baka, sinigang na baboy, nakita lang nila yung konsepto Okay sa akin, maligaya ako. Kahit kakompetensya ko pa sila, okay lang sa akin. Kasi yung adversity quotient ko mataas Mahilig ako sa adversity Mahilig ako dun sa konsepto na meron ako makakakompetensya. Bakit? Kasi yun ngayon yung paraan ko, yun ngayon yung panahon para galingan ko ng gusto, dapat ako pinakamagaling. Ganun ang bagsakan ko Hindi yan para sisiraan ko si ganito, sisiraan ko si ganyan. Hindi ako interesado sa paninira ng kapwa-tao Hindi talaga ako interesado sa paninira ng kapwa-tao. Kaya ako mapapansin ninyo, may mga nagtatanong sa akin tungkol sa mga issues at kung ano-ano. Pansinin ninyo, hindi ako masyadong pumepersonal. Bakit? Wala naman pa kasing pakinabang masyado personal Pag-usapan natin broad perspective, ano matututunan natin sa mga ganong senaryo? Kasi yung ganong senaryo, mag-uulit-ulit yan. Pero pag pinersonal mo, eksaktong yung tao na yun ang tinutukoy mo, yung tao na yun baka hindi na magkamali ng parehas na pagkakamaling ginawa niya. Natuto na siya. Pero ikaw, na-stuck na sa'yo, sa mga loob mo doon sa tao na yun. Ganon. Paano yung kunyari, brother, di ba, nakaipon ka ng malaki, trabaho ka sa abroad, tapos uwi ka ng Pilipinas, paano mo maiwasan yung katinang palad na parang excited ka gumasos? I-time deposit mo muna pera. Pero kailangan mo kasing matutunan yung disiplina, brother. Hindi yan parang external force pa ngayon ang kailangan gumabay sa'yo. Hindi, dapat ikaw mismo internal. Pulisin mo sarili mo. Malayo mararating mo pag ikaw mismo nagkakabit ng disiplina sa katawan mo versus kinakabit lang sa'yo ng external forces. Ikaw na magkabit ng disiplina, tigilan mo kasi. Tignan mo, parang katulad wala namang external force na nag-ano sa akin na nagbabawal sa akin na magyosi Wala external force na nagbabawal sa akin na magyosi. Sa akin, personal, wala. Pero tignan mo, natanggal ko. Paano ko natanggal? Tinigilan ko lang. Gumawa ko ng batas sa sarili ko. Una, hindi ako pwedeng bumili. Pangalawa, hindi ako pwedeng humingi. Ngayon, pagdating ng pang 30 something days, may nagbibigay. Sabi ko, hindi naman hiningi, hindi din binili, hindi kasama sa batas. Di ginawa ko, dinagdagan ko na lang. Putang ina, pagka pinutol ko yung pag pinutol ko yung vow ko sa sarili ko na hindi na ako maninigarilyo, puta, ano ngayon, balik na naman ako, back to zero na naman, puta, may hirapan na naman ako uli. Sayang yung momentum Ang importante, brother, yung momentum. Sayang yung momentum. Kasi tinanggihan ko, wala ngayon akong choice. Sabi ko, sorry ngayong araw, dinadagdag ko na ngayon yung batas na hindi ako pwedeng tumanggap kahit binibigay mo, hindi na makasama sa batas ko sa sarili ko. Yun, dinagtong ko na lang yun. Ngayon, ang tagal ko nang di naninigarilyo. Mahal ang yosi ko 7-Eleven pa ako bumibili, may views ang yosi ko nasa halos 300 din yun. Para malapit sa 350. Isarado mo na lang ng 350, puta, 7-Eleven ka pa bumibili, 700 a day yun, 2 kaha ko isang araw Minsan, isang kaha lang o kalahati kapag di masyadong, wala masyadong kakwentuhan. Pero pag may kakwentuhan ako, putang na, hindi pa ubos yung isa, sunod-sunod na yan. Dalawang kaha ko isang araw Maybe 700 a day yun, bro. Minsan blue, kapag walang Mebius, yung blue, yung pipigain mo yung pop, tapos
Tangina, kalokohan mo, namimiss ko tuloy mag-yosi eh. Minsan kung may dumadaan sa ilong ko na amoy ng yosi, tangina kasi to si Masaya, hanggang ngayon may ninigarilyo pa rin, sinabi ko na sa'yo, sumabay ka sa akin eh. Pag yung dumadaan minsan, sarap nun. Hindi ko lang talaga pwedeng i-break ng disiplina kasi back to zero na naman. Alam mo, nangihinayang na ako eh. Na babalik na naman sa wala. Tapos ngayon, kailangan ko tuloy aminin sa mga tao na break ko na yung tagal ng panahon na hindi ako naninigarilyo. I don't want to go through the same hassle that I have been through. Natanggal ko na sa sistema ko. Nadisiplina ko na sarili ko. Wala talagang tatalo dun sa disiplina, brother, na ikaw mismo sa sarili mo ang nagkabit nung disiplina na yon because you have a goal to attain. Gusto mo na masarap na buhay, disiplinahin mo sarili mo. Gusto mo ng bahay na maayos, disiplinahin mo sarili mo. Kotse na maayos, disiplinahin mo sarili mo. Stash of cash, disiplinahin mo sarili mo. Travel, disiplinahin mo sarili mo. Gusto mo magkaroon ng maayos na pamilya, maayos na anak, maayos na kinabukasan, at maayos na ugali ng anak mo, disiplinahin mo sarili mo. Bakit? Kasi ang mali nagiging tama sa mata ng bata. Turuan mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran pagka siya'y tumanda, hindi niya ito. Better sa is ng kawikan. Ayun, kasi yung unang kontrata ko, sir, nadali kasi ako nung unang kontrata ko, pumasok ako sa kung ano-anong negosyo na nadapa ako eh. Kaya bumalik ulit ako ng abroad eh. Ano nangyari? Pinahawak mo pera mo sa iba? Hindi, nalugi sa negosyo ko tapos huwag ka kasi maglahat. Huwag mong bombahin negosyo ng pera, Brad. Iba tanga eh, dahil ang OFW sila, ang dami nilang pera. Ayaw ng ayaw bumaba. Ang taas na kasi ng tingin nyo sa sarili nyo. Ayaw nyo kasi bumaba sa kalsada. Ayaw nyo bumaba sa kalsada eh. Tinda mo muna kasi sa kalsada. Tinda mo muna kasi sa internet. Tignan mo muna kung gusto ba ng merkado yung bagay na binibenta mo. Huwag ka munang kumuha ng pwesto. Totoo, dumating na nga tayo sa punto na halos hindi na suggested ang pwesto eh. Hindi naman para sa iyo lang, para sa lahat ito. Para sa lahat ito, brother. Hindi suggested. Okay. Sa panahon na ngayon, halos hindi na suggested kumuha ng pwesto. Bakit? Wala nang kung mapapansin ninyo. Halos wala nang gustong lumabas. Halos wala nang gustong lumabas ng bahay. Tangina, let alone makikita yung negosyo mo sa tabi ng kalsada. Puta, wala nang tumitingin sa kalsada. Lahat ng tao nakatingin sa cellphone kahit nagmamaneho eh. Hindi nyo na ba napansin yun? Ang inang yan. Tapos kukuha ka pang pwesto, OFW ka, first time magnenegosyo, kuha agad pwesto, 15 mil kada buwan. Limas talaga pondo mo dyan. Hindi pa kasama yung pagpaparenovate. Putang inang yan. Ayan, sabi mo, bakit di ka, Chester, kumuha ang pwesto? Kasi, unang-una, itong pwesto na to, overlooking. Ano ibig sabihin? Dinadayo ito ng mga tao at nandito talaga sila para gumastos. Kaya good deal ito para sa akin. Good deal para sa akin. Syempre, hindi nyo na alam yun. Yun, follow-up question, brother. Siguro sa last na question ko na lang about sa Biblia. Sige. Kasi 'di ba ang daling kung may mga naniniwala tayo kay God na ginawa niya lahat ng nakikita natin at ng nasa atin. Kung gano'n niya kadali ginawa lahat 'yun, sir, bakit ang hirap niyang hanapin? Hindi ko alam kung ano sinabi mong madali. Pero kung oras ang sinasabi mo, brother, ang mundo 4.5 billion years old na. Ang universe somewhere around 13 billion. Hindi madali niya ginawa, sir, pero ang hirap siyang hanapin. Hindi naman mahirap hanapin ng Diyos eh. Kung yung hahanapin siya ng masikhay na parang ginto, parang diamanteng natatago, ay masusumpungan siya sa iyo rin. Tingnan mo, katulad sa akin, isipin mo, the odds, brother. The odds. Anong odds no? Na siraulong tao, nakakaalam pala ng Biblia. Tapos ngayon, may konting alam na sa Quran. The odds, brother. The odds. Takina, siraulong tao ako eh. Alam nyo naman na yan, noon pa eh. Noon ko pa sinasabi, paulit-ulit. Dinig nyo naman sa buka nga ako eh. Halata naman sa itsura ko na hindi ako matinong tao eh, diba? Pero tingnan mo, the odds. Paano nangyari? Biglang nakakaalam na ngayon ng Biblia. Paano? Saan galing? Kasi nga, naghahanap ako, brother. Naghahanap ako. Sa mga naghahanap, nakakasumpong. Ang naghahanap ay nakakasumpong. Ang tumutok-tok ay pinagbubuksan. Ne? Ibig sabihin, nahanap natin siya sa sarili natin. Parang gano'n. Kasi tinan mo, ang Diyos naghahanap din ng mga tao na naghahanap sa Kanya.
Merong isang talata niyan sa awit na tinitignan niya yung lahi ng mga tao upang humanap ng mga nagsisihanap sa kanya. Isipin mo, ang Diyos naghahanap ng mga taong naghahanap sa kanya. Ikaw naman, naghahanap ka ng Diyos, hindi ba kayo magkakatagpo? Naghahanap ang kayo sa isa't isa eh. Diba? Ayun, tinan mo. Alam nga yung trata, Chubby Princess 7:7 daw yun ng Mateo. Matthew 7:7 yun Tinan mo? Naghahanap ang kayo sa isa't isa, hindi ba kayo magkikita? Hindi naman yan parang katulad ng tao na maghanapan kayo, na nadilubyo kayo, tapos naghahanapan kayo, tapos hindi kayo magkakitaan. Ano yan? Diyos at tao naghahanapan. Hindi yan mga tao lang. Mas madali sa Diyos na papangyarihin na magkita kayong dalawa. Di mo lang alam. Tingnan mo yung dami ng mga taong nagbabalik Islam. Tingnan mo yung dami ng mga tao na yun. Tingnan mo rin yung dami ng tao na nagko-convert mula pagiging siraulo papunta pa pagiging Kristiyano. Ang dami nun eh. Naghahanap sa Diyos yun. Naghahanap sa Diyos yung mga tao na yun. Yung mga mula pagiging siraulo papunta sa pagpasok sa isang religion, tapos kumakanta-kanta na sila ng parang evangelical na makakanta ganun, o alam mo yun, sumasamba na rin kay Allah o doon sa Diyos ng Kristyanismo. Mga tao naghahanap yan ng Diyos, brother eh. Diba? Mga taong naghahanap yan. Ngayon, ang Diyos naman, hindi naman alam mo, napansin ko sa Diyos, hindi naman sa haba ng panahon na nag-aaral ako ng tungkol sa spiritualismo at tungkol sa Diyos, hindi masyadong masama ang ugali ng Diyos na dahil lang hindi mo mahanap kung alin yung religion na para sa'yo, hindi ka na niya tuturuan. Hindi siya ganun eh. Ang Diyos nagtuturo eh. Nakikipag-usap, minsan nga sa panaginip nakikipag-usap ang Diyos eh. 'Di ba? Sino ba gumawa ng panaginip? 'Di ba? Sino ba gumawa ng mga tao? Sino gumawa ng lahat ng bagay? Hindi ba niya kayang papangyarihin? Nagkakaproblema lang pag nagpapanggap ka lang na naghahanap. Pero ang sabi kasi sa Biblia, 1:7 ng Kawikaan, ang pagkatakot sa Panginoon ay pasimula ng kaalaman. Alamin mo muna yung konsepto ng pagkatakot sa Panginoon na lahat ng alam mong utos ng Diyos, sundin mo. Pag sumusunod ka na sa utos ng Diyos, kusa siyang masusumpungan sa iyo rin. Ganun pala yun. Kasi, ko sa mga iba-ibang, alam mo na, mga samahan. Hindi ko kaya ako sa Biblia. Ngayon sa Biblia ako ngayon tinitignan. Basa ka, brother. Basa ka nga. Tapos pakinggan mo silang lahat. Hindi naman madamot ang Diyos eh. Doon sa mga taong nagsisipaghanap, nakakakita. Tinan mo, sa siraulo kong to, hindi mo naman alam kung ano mga bagay na nagawa ko in the past eh. All of a sudden, may alam pala sa Biblia, ang putang ina siraulong to. Diba? Ngayon, nakakapagtanong na sa akin ng mga tao. Diba? Merong ganyan dun sa merong ganyan dun sa mabigat-bigat na ibigay na talata ito eh. Ayoko sana pero it serves the moment. At hindi ko i-claim na ako ito, huwag kayo magkamali. Hindi ko i-claim na ako ito, huwag kayo magkamali. Pero 21, 13, 14, 15 ng Lucas. Ito ay magiging patotoo sa inyo. Pagtibayan nga ninyo ang inyong puso na huwag munang isipin kung ano ang inyong isasagot. Sapagkat bibigyan ko kayo ng isang bibig at karunungan na hindi maaaring masalangsang o matutulan man ng lahat ninyong mga kaalit. Ang Diyos ang nagbibigay ng bibig. Tapos hindi ka matututulan. Pero hindi ko i-claim yun. Kasi hindi naman ako yung mga pinagbigyan nun eh. Hindi ako kasali ron. Pero sigurado ako ang Diyos nagtuturo. Hindi madamot ang Diyos pagdating sa karunungan. Galante nga eh. Sobrang galante, brother. Ang daming pinto ng karunungan na nabuksan sa akin mula nung nag-aral ako. Kaya nga tutol ako dyan sa mga siraulong influencer na huwag ka na daw mag-aral. Ganun. Putang ina. Napaka-bobo nyo, napaka-gago nyo pa. Nung nabasa ko nga yung Biblia andun na halos na lahat yung mga turo eh. Para mabuhay ka ng maayos. Quran. Nabasa mo Biblia? Basahin mo rin ang Quran. Sa likod mo masisimulan. sa likod mo sisimulan. Babalik mo. Hindi, yung Quran hindi yung katulad ng Biblia na mula kanan pa kaliwa. Yung Quran mula kaliwa pa kanan. So sisimulan mo sa likod. Pag ganun ang buklat mo.
Isip mo lang, ay hindi, sorry, pag ganun pala. Tama, pag ganun. Ayan. Basa ng basa, brother, basa ng basa. Huwag mo kakalimutan, alam mo ang dahilan kung bakit namamali ang maraming mga tao? Ang sabi ni Kristo, nangamamali kayo sa hindi pagkaalam ng kasulatan eh. Ni ng kapangyarihan mo ng panahon darating. Kaya nagkakamali kasi di alam ang kasulatan eh. Diba? Ultimo mga pastor, iba dyan, tamad magbasa ng Biblia eh. Lahat na lang ng mga tinuturo nila. May tights eh. Oo, lahat ng mga pinagtuturo nila, well, yung mga ibang mga pinagtuturo nila, alam mo yung mga galing na lang sa mga pastor nila, tapos sila tinatamad ng magbasa ng Biblia. Nag-aantay kasi yung mga pastor na yan, may pastor din sa ibabaw nila eh. Yung mga pastor sa ibabaw nila, yung medyo masipag-sipag magbasa. Yung mga nasa ilalim na pastor, di masyadong masipag, nag-aantay na lang ng feed na manggagaling sa ibabaw. Ganun. Oo, supposed to be dapat lahat tayo magbasa eh. Lahat tayo dapat magbasa. Di ba? Kung ano yung pinaniniwalaan mong pananampalataya mo, may librong isinulat na dyan tungkol dyan, ano ka? Huwag ka na mag-imbento. Yung mga tao mahilig mag-imbento eh. May sinulat ng libro tungkol sa pananampalataya mo. Kaya Shintoism ka, Taoism ka, Buddhism ka, Kristiyano ka, Muslim ka, kahit ano ka pang religion, meron nang naunang sinulat na libro tungkol dyan. Basahin nyo yung mga libro ninyo. Babasahin nyo yung libro nyo eh. Tamad eh. Ano ba naman yun? Diba? 15 minutos bago ka matulog. Tigilan mo muna kaka-cellphone. Kasi kahit na mga siyentipiko sinasabi, hindi maganda mag-cellphone bago matulog eh. Diba? O basa ka muna. Kahit mga 15 minutos lang. Pwede na yun. Sa haba ng buhay, bubuhay ka 60 years. Siguro naman, matatapos mo naman siguro yung Biblia o yung Quran mo, di ba? 15 minutes a day lang. Siguro naman, matatapos mo naman siguro yan, bago ka mamatay kung 60 years ang buhay mo, di ba? 50, kahit nga 10 minutes na, kahit nga 5 minutes na, isa-isang page lang, ganun. Isang page ngayon, isang page uli bukas, isang page uli susunod na. Matatapos mo yan, Brad. Ang tamad lang kasi magbasa ng maraming tao, eh. Paano? Gusto, instant na. Gusto, isang pindot, labas agad. Yun ngayon ang advantage ko. Bakit? Masipag ako magbasa eh. Kaya ngayon, nagtatanong kayo sa akin. Pero itong mga bagay na ginagawa ko, ito ngayon, this time, sasangayin ako kay Selectable eh. Sabi dito sa YouTube to, si Selectable. Ngayon, sasangayin ako ngayon kay Selectable. Lahat ng sinasabi ko, puro common sense lang. Tapos yung ibang mga sinasabi ko, mga bagay na makikita mo rin naman sa mga libro eh. Diba? May mga ibang mga bagay na natutunan ko galing sa internet. Pero mas marami akong bagay na natutunan sa mga libro, sa dami ng libro ko. Pag tumututok ako sa libro, tutok talaga ako sa libro eh. Isang libro, tatapos ko minsan 1, 2 linggo. Ngayon nga lang, dahil medyo ipit kami sa panggabi, mabigat sa katawan eh. Medyo matagal na panahon ngayon bago ako makakabalik sa pagbabasa ng libro. Mga dala-dalawa, 3 pages lang, ganun, bago pumunta rito, babasa ako. Ganun. Pero na-intriga nga ako sa'yo, kaya binasa ko yung 48 Laws eh. Yun, basa kayo mga libro. Basa kayo, kasi yung mga nakikita nyo sa internet, tangina maikli na ngayon utak ng tao. Maikli na ngayon memory ng tao, maikli na attention span ng mga tao. Yung mga makikita nyo sa internet, meron kang makikitang konting detalye. Pag scroll mo, wala na ngayon yung detalyeng na konti na yon. Hindi mo na madudugtungan yun, mahirapan ka na. Whereas kapag ka mga libro, specific na subject, kumpleto detalye. Specific subject. So kung ano man yung trip mo na subject, yun ngayon, yung top 5 na libro galing doon sa subject na yun, kunin mo. Tignan mo, magiging matalino ka tungkol doon sa subject na yun. Mga tao talagang tamad na ngayon ng mga tao eh. Yun nga yung sabi ko, alam mo habang tumatamad ng mga tao, palapit pa ngayon ng AI, sabi ko tangina, ngayon mas kailangan ako ng lipunan. Bakit? Patamad na ng patamad ng mga tao eh. Habang tumatamad ng mga tao, bumobobo din ng mga tao. Ngayon, ano ngayon na nangyayari? Habang bumubobo ang mga tao, lalo nilang kailangan ng mga matatalinong tao para mag-discuss sa kanila ng mga bagay-bagay na hindi nila naiintindihan na supposed to be nasa mga libro lang naman, tinatamad lang sila magbasa. Ako naman, dinadigest ko naman para maintindihan nyo sa paraang madaling maintindihan. Pagpasok sa tenga nyo, maintindihan agad ng utak mo. Bakit? Tagalog eh. Tapos, salitang kalye pa ginagamit ko. Pero galing din sa mga libro yan eh. Wala namang bagong bagay akong masasabi sa inyo ng mga bagay na hindi na isulat sa libro. Halos lahat ng mga bagay meron ng libro tungkol dyan. Kaya psychology man yan, o financial management yan, o kahit ano pa yan. Kahit anong maisip mo, may libro na nakasulat dyan. Kasi hindi ka naman parang scientist na bagong bagay ka madidiscover eh. Ordinaryong taong bayan ka. Ang ibig sabihin nun, bilang ordinaryong taong bayan, halos lahat ng bagay na maiisip mo, may sinulat ng libro tungkol dyan. Tignan mo na lang. Buo pa yung detalye nun. Yun. Follow-up question, brother. Paano mo paano mo ma-introduce yung mga ganung bagay sa kapwa mo nang hindi nila na minamasama? Unahin mo muna sarili mo. Doon ka muna. Unahin mo muna sarili mo. Sir, paano kung anak mo? Ikaw mismo magtuturo, brother.
Turuan mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran. Pagka siya'y tumanda, di niya iiwala yan. Ang problema niyan, pagka hindi ka nakapagturo sa bata, nung bata pa siya. Dumating na ngayon sa panahon na malaki na ngayon yung bata, hindi na nakikinig sa'yo. Kasi supposed to be, pabang bata pa yung bata, hindi naman sobrang importante ng feelings niyan eh. Mas importante yung matabaan mo ang utak niyan, dapat alam ng anak mo kung saan ginagamit ang feelings sa tamang pagkakataon. Dapat maturuan mo anak mo kung paano pag-handle ng emotions. Hindi yung taka na konting bagay, tantrums. Tinuturuan mo, galit sa'yo, tapos lumalaban pa sa'yo. Diba? Ang ibig sabihin nung kapag tinuturuan mo, lumalaban sa'yo, hindi ka nakapagturo sa anak mo ng respeto. Hindi lang sa'yo bilang magulang, kundi sa mga nakakatanda in general. Kasi kung ikaw nga ang magulang, binabastos ka ng sarili mong anak, all the more babastusin niya kahit sinong makilala niya sa kalsada. Ganon yung konsepto. Turuan mo ang anak mo ng respeto. Follow-up question, brother. Okay na, brother. Salamat, brother. Okay, bye-bye. Okay, next tayo. Bye. Next tayo. Mr. Tuyoki. Tangina, parang gusto ko tuloy kumain ng tuyo. Ba't pa hindi na tayo nagtutuyo? Tangina, lagi tayo itlog. Itlog. Brother, good morning. Taga saan ka? Brother, ako si Jeffoy, brother, yung taga Davao de Oro. Kamusta? Okay lang. Okay. Ano tanong mo, brother? Tanong ko, brother, kasi alam mo, matagal na ako nagtatrabaho sa industriya ng broadcasting, sa radio broadcasting. Kaya pala ang ganda ng boses mo. Okay. Ngayon, may tanong lang ako, brother, kasi alam niyo, yung panahon natin ngayon, nagmo-modern na, tapos, tanong ko lang, brother, may possibility ba na yung field namin o yung mundo namin is hindi na makilala, hindi na magiging effective kasi yung mga radio, mga tao ngayon, bihira na lang yung may FM sa cellphone, bihira na lang yung nakikinig ng FM. So tingin mo, brother, anong magiging future ng FM broadcasting? Ang magiging future ng FM broadcasting, and this is just my opinion, and I am more likely to be right than wrong. Magda-divert yan, mag-e-expand yan papunta sa social media. Tapos doon na kayo ngayon pakikinggan ng mga tao. Yung programa nyo sa social media na pakikinggan ng mga tao. Kasi in case hindi nyo napansin, yung TV, yung radyo, yung ads, yung billboards, at yung kung ano-ano pa, nasa cellphone na lahat eh. So ngayon, mag-e-expand ngayon yan, papunta ngayon, magre-redivert kayo papunta ngayon dun sa papunta ngayon sa social media. Kasi nakakakita na ako ng LSFM. Nasa na sila, nakita ko naka-live sa TikTok yung mga DJs nila. O ngayon, ito naman ang suggestion ko sa'yo. Gaya mo Papa Jack. Papa Jack talino. Papa Jack. Oh. Tignan mo, Papa Jack yun, di ba? Yung ngayon, yung nag-a-advise. Parang ganoon, kasi yung nag-a-advise sa radyo. Ang ginagawa niya, lahat ng mga broadcast niya sa radyo, isinasabay niya sa YouTube. Ngayon, ang daming Papadudut pala. Papadudut. Yung mga live niya, isinasama niya sa YouTube. Tapos ang dami niyang pera sa YouTube. Nanghuhula lang ako kasi ang dami niyang views eh. Ngayon, papadudut. Yan. Yung mga ginagawa ninyo, yung broadcasting ninyo, ikaw mismo gumawa ka ng sarili mong YouTube, i-live mo o i-post mo sa YouTube. Tingnan mo, may pera ka dun. YouTube yun eh. Ang YouTube nagbabahagi ng pera. Tama. Tama. Para hindi ka masapawan. Kasi alam mo, eventually one way or the other, alam mong darating yung panahon hindi na talaga nakikinig ang mga tao ng radyo. Bakit? Sa inyo, sa probinsya ninyo, nakikinig pa. Kasi nasa may bandang kayo eh. Pero pag dumating yung panahon ngayon na puro bagong kotse na, puro Bluetooth na ngayon ang pinapatugtog, brother. Wala na nakikinig sa radyo. Tama. Unless you are interesting enough para bumalik pa sila sa radyo sa kinagawian. Ang sino yun? Si Papa Dudut? Palagay ko pinakikinggan pa rin sa radyo yun hanggang ngayon. And I may be wrong. Pero interesting enough yung mga topics niya to the point na gugustuhin mo talagang pakinggan siya eh. Si Mo Twister, in fairness sa kanya, mga topics niya panalo pa rin.
Mo Twister. Hindi ko nga lang alam kung nasa radyo pa rin siya hanggang ngayon, pero pinakikinggan ko yung dati noong mga panahon may FM yung, well, actually hanggang ngayon pala may FM pa rin yung kotse ko. Pero pinakikinggan ko siya, tapos Good Times with Mo Twister, yung pinakikinggan ko yan. Yung sino yun? Yung grupo ng mga lalaki na nasa 88 point something. Nakalimutan ko tuloy. Mga magtotropa sila, nandun si, tagal ko na kasi hindi gumagamit ng sasakyan, puro motor halos 1 taon na, lampas na pala 1 taon. Nandun si, basta yun, yung programa na yun, pinakikinggan ko pa rin yun sa radyo, tas inaabangan ko pa rin sila. Pero si Sam YG, yung pinakikinggan ko dati yun, parang 2-3 taon na nakakaraan, pinakikinggan ko dati yun, lalo na nung mga panahong empleyado pa ako. Pag nagsasasakyan ako, nakikinig talaga ako sa radyo Kasi nga merong mga interesting enough na mga programa noon para bumalik pa ako sa radyo at hindi ako mag Bluetooth. Pero ngayon, karamihan puro Bluetooth na, brother, puro Spotify na. Oh, sorry, bumagsak. Yung aking stand bumagsak. Karamihan ngayon nasa Spotify na. So pwede ka rin pala mag-Spotify. Ang balita ko may pera din daw sa Spotify. Yun nga, ang dami nga nagre-request sa akin na mag-expand daw papuntang Spotify hanggang ngayon tinitignan ko pa rin kung paano. Hindi ko lang talaga ma-focusan kasi nakakalimutan ko, yung totoo, nakakalimutan ko. Ayan, Wave 89.1 DJ Mo. Yan, follow-up question, brother. Okay, salamat kasi sabi mo nga kanina ka para sa trabaho mo, no? YouTube, brother. YouTube, Spotify, YouTube. Kung ano yung mga let's just put it this way. Yung negosyo na yan, yung negosyo ng broadcasting, nandun yan sa konsepto ng attention 'di ba? So ibig sabihin, kung nasaan ang attention ng mga tao, ito yung stream ng attention ng mga tao, dito ka pupunta. Ito yung stream ng attention, harangan mo. Doon ka. Kung saan nandun na stream ng attention, doon ka pupunta. Pag yung stream umusog na, stream umusog ng konti, hindi ka pwede manatili rito. Umusog ka rin. Adaptability, brother. Kung nasan yung stream ng attention, doon ka dapat. Lalo na kung interesting enough ang broadcasting ninyo, kung nasan ang stream ng attention ng tao, doon nyo i-broadcast. Tingnan mo, para katulad sa akin, nasa TikTok ako, nasa YouTube ako, nasa Facebook ako. See? Wala pa nga ako sa Spotify, pero eventually darating din yan. Follow-up question, brother. Okay, sige, salamat, brother. Second question po siguro, dito naman tayo sa Biblia. Sige. Sa darating na panahon, sa Revelation siguro yun, na darating ang isang Antikristo, brother. Tanong ko lang sa'yo kung totoo ba na ang Antikristo darating sa lahi ng mga Hudyo? Yung 666 na sinasabi, ang sabi manggagaling sa maraming tubig. Yun ang nakasulat. Kung yung 666 na tinutukoy mo siyang Antikristo rin, yung 666 na yon nalilitaw, yung may 7 ulo 10 sungay, lilitaw yon galing sa maraming tubig. Kung ano man ang ibig sabihin ng maraming tubig na yon, kung maraming tao man ang ibig sabihin nun, o sa ilalim ng dagat, o sa kung saan pa man, hindi ko maiinterpretahan ng ganun. Kasi maraming ibig sabihin ang tubig sa Biblia Maraming ibig sabihin Pwede nga ang ibig sabihin niyang maraming tubig maraming mga tao kasi merong ganong talata Meron namang interpretasyon yan na yung na kay Isaias, ang tubig aral. Yung mga ulap na walang tubig ang tawag. Yung tubig, aral. Maraming iba't ibang pwedeng interpretasyon yung tubig sa Biblia ngayon, hindi naman para sa akin para mag-interpreta ako niyan kasi hindi naman kasi ako pastor. Nagbabasa lang ako ng Biblia. Pero ang hirap interpretahan yan, brother. Delikado yan. Masyado ng maraming nalubak dyan. Masyado ng maraming nagkamali dyan. So hindi na ako bibilang sa dami ng mga taong nagkamali dyan. Ang akin, ang nababasa ko sa Biblia, yung hayop lilitaw yung galing sa maraming tubig. Yun ang nakasulat. Ngayon, bahala ka na kung anong interpretasyon mo ron, o kung meron ka man o wala kang interpretasyon, bahala ka na rin. Basta nakasulat sa Biblia, lilitaw yung galing sa maraming tubig. Merong possibility na baka sa gitna ng maraming tao lilitaw yan, o merong possibility na maraming aral ang pinanggalingan yan, o meron din possibility sa ilalim ng dagat yan, kasi ngayon marami na silang nakikita sa ilalim ng dagat Mga bagay na kakaiba, alam mo yung weirdo na talaga yung panahon natin ngayon
Weirdo panahon natin ngayon eh. So hindi ko alam eksakto kung anong ibig sabihin nung maraming tubig na panggagalingan ng hayop. Pero ang sigurado ko, nakasulat yan sa Biblia, galing yan sa maraming tubig. Follow-up question, brother. Okay. Yung ano ba yung pag ano ba tawag din yung pagbalik ng mga Israel, mga Hudyo, yun yung panahon na nabasa mo ba yun, brother? Yung maghiwalay, yung babalik na yung Israel sa bansa nila. May idea ka ba na Kapitulo talaga bang nasira ang Israel? Ano ba? Oo, nawasa ka Israel, brother. So bali, ang bagsakan yan 70 AD, nagkaroon ng isa pang Kristo. Hindi ko alam kung alam niyo yun, pero nagkaroon ng isa pang Kristo. Pabalik, sometime around parang 60-ish AD. Nakalimutan ko lang kung anong pangalan nun eh. Pero check nyo lang, nasa YouTube yan. So nagkaroon ng isa pang Kristo. Ang nangyari, yung Kristo na yon, yung Kristo kasi na nauna, yung 33 AD namatay, si Jesus. Ibig sabihin kasi ng Kristo, anointed one. Sabihin, pinahiran ng langis. Kumbaga, may basbas ng Diyos. Parang ganun ang dating eh. Ngayon, sometime around parang 60 o 50 AD, may lumitaw na isa pang ganon Kristo. Pero yung unang Kristo, ang pangaral niyan tungkol sa pag-ibig. Yung pangalawang Kristong lumitaw, yun daw yung magpapalaya sa kanila sa crutches ng Roman Empire. So ngayon, ang dami ngayon taong naniwala ron doon sa pangalawang, yung isa pang Kristo na lumitaw. Ngayon, nung maniwala ang mga tao ron, etong Kristo na to na sometime around 60-ish AD, gumawa ng revolution against Roman Empire. Ngayon, ang Roman Empire naman, syempre, putang ina mo, may insurgency. Okay, sige. Ang taas ang tingin nyo sa sarili nyo, ha? Okay, pinadala ngayon General Titus, Roman Empire. 70 AD, sinugod nila ang Israel, winasak ang Israel. As in, durug talaga Israel. Yun ngayon, kaya ngayon sila nangalat. Kaya ngayon, mababasa mo ngayon, sometime around 96 AD, kumalat yung, sinulat yung Apocalypse, 96 AD, kung di ako nagkakamali eh. Ngayon, kumalat ngayon yung mga Kristiyano. Naging nahati sa 7 yung iglesia ng Diyos, iglesia ng Kristo noong unang panahon. Nung mahati sa 7, sinulatan ngayon sila. Bakit nahati? Kasi nangangalat sila. Kumalat sila, nagkaroon ng gera sa Israel. Nawasa ka Israel. Nakuha ng Palestine buo. Ngayon, ang nangyari, sometime around panahon ni Manuel Quezon, ang Manuel Quezon, ito hindi nyo alam to, hindi nyo alam to. Hindi nyo alam to, Pilipinas. Hindi nyo masyadong kabisado ang history ninyo. Hindi nyo masyadong kabisado ang history ninyo, Pilipinas. Nung panahon ni Hitler, 'di ba, pinapatay ang mga Hudyo doon sa kanila. Ngayon, nabalitaan ngayon yan dito sa Pilipinas at maraming parte ng mundo. Ngayon, sumulat ang Manuel Quezon sa United Nations. And I may be wrong, maring mali ako. Maring hindi talaga Manuel Quezon yun. Pero yun ang balita ko, si Manuel Quezon sumulat sa United Nations. Kailangan ngayon ng bansa igagawa ulit ng panibagong bansa ang mga Hudyo. Ngayon, ang mga Hudyo naman, sumulat naman kay Rothschild. Yun na ngayon, yung mababasa nyo, pag ginugel mo, Dear Lord Rothschild, merong sulat yan, andun yung actual na sulat. Humihingi sila ng pondo para mabigyan ulit sila ng panibagong lugar na tatawagin nilang Israel. Ngayon, ang ginawa, kinuha yung parte ng Palestine, ginawang Israel. Tapos ang nagpondo niyan, Amerika. Yun nga yung Rothschild family. Yung oligarchy sa Amerika, yun. Tapos, nai-establish yan, ngayon, less than 90 years pa lang, lumilipas, na nandyan ang Israel. Bago lang yan, Israel dyan, bago yan. Hindi yan yung Israel noong unang panahon. Hindi yan yung Israel noong unang panahon. Yung Israel dyan, bago yan. Kalilitaw-litaw lang yan, wala pang 70 taon na nakakaraan. Actually, recently nga lang, nakita ko, nag-80 years sila eh. Parang before pandemya, kung di ako nagkakamali, nag-80 years sila. So less than 90 years old pa lang yung Israel na nasa Middle East ngayon. Hindi yan yung unang Israel noong unang panahon. Hindi yan yun. Bago lang yan, kalilitaw-litaw. Paano yung mga Jordan River, yung pa rin yun, parehas pa rin yun. Parehas pa rin yung lugar na yun, parehas pa rin lahat, parehas. Pero yung buong Israel nung unang panahon, nakubkub yan ng Roman Empire. Tapos nung nawala ang Roman Empire, allegedly na-convert yan papunta church eh. Yun ang sinasabi nila eh, pagkatapos ng Roman fire. Allegedly na-convert yan papunta sa church. Tapos yung buong lugar ngayon Israel, dating parte ng Palestine yan. Kaya nga ngayon kita mo, nagigera yung dalawang bansa, Palestine at saka Israel. Kasi allegedly kinukuha na ng Israel yung kabuuan ng Palestine. Syempre, ikaw naman ng Palestine, hindi ka papayag nun. Diba? Kaya nga ngayon nagigera silang dalawa.
Dinidivide and conquer sila eh. Naglabas ng mapa ang Palestine. Ngayon makikita mo ngayon doon sa inilabas na mapa ng Palestine, patsi-patsi na lang yung parte ng Palestine na hindi pa nasasakop ng Israel. Ayun. Yun ang nakakita ko ron. Follow-up question, brother. Yung bang Palestine na yan, brother, yun ba yung kalaban nila David dati? Hindi, Filisteo yun eh. Iba rin yung silang lahi. Oo, Filisteo yun. Okay. Yung So, wala Palestine nang na ibang nandyan, tribo. brother, parte yan ng Assyrian Empire, kung di ako nagkakamali. Iraq, Iran, Palestine, parte ng Assyrian Empire. Isang malaking imperyo yan dati, Assyrian Empire kung tawagin. Yung Syria, kasama ron, kung di ako nagkakamali. Yan. Kasi alam mo, brother, all throughout history, 2,000 taon, 3,000 taon na nakakaraan, marami ng mga bansa na lumitaw at maraming bansa na nawala. Maraming bansa lumitaw, maraming bansa nawala, lumitaw, nawala, natabunan ng ulit-ulit. Kung ano man yung mga dating bansa, wala na yon. May mga bagong bansang lumitaw, nawala na rin. May mga bagong bansang lumitaw, kinubkob. Maraming ganun na nangyari in the past. So hindi mo talaga masabi eksakto hanggang saan ba talaga ang hangganan ng bawat bansa. Kata mo, ang China, merong 9-dash line. Nakikita nyo, di ba? Yung kiniklaim ng China, 9-dash line daw. Luman-luma na daw yun. Although nanalo tayo sa International Tribunal, pero meron silang kiniklaim eh. Saan ngayon galing yun? Ang Chinese Empire, in fairness naman sa China, makikita mo talaga, they have been there for 5,000 years. Allegedly. Kung di ako nagkakamali, 3,000, 5,000 years. Basta matanda na ang Chinese Empire. Ang Pilipinas naman, kailan lang naman tayo nagsimulang maging Pilipinas eh. Nung pumunta rito sila Magellan. Pero bago tayo maging Pilipinas, hindi Pilipinas ang pangalan ng Pilipinas. Pero may mga tao na rito sa Pilipinas kasi sabi ng mga historian, yung rice terraces, ginagawa na yan halos nung kasabay na panahon na nangangaral si Kristo sa Israel. So that's approximately 2,000 years ago. Yun. So eventually marirealize mo na, you will arrive to the conclusion na hindi talaga magkaintindihan tungkol sa maraming boundary ng maraming lugar. Kasi hanggang ngayon, tuloy-tuloy pa rin ang sakupan ng bawat bansa eh. Tingnan mo ngayon, ang Russia at saka ang Ukraine, nagsasakupan ngayon silang dalawa. O, see? Tuloy-tuloy pa rin eh. Ang Mindanao, pinipilit humiwalay sa kabuuan ng Pilipinas. O, diba? Ang Benguet, hindi nasakop ng mga Kastila. Yung ibang parte ng Mindanao, hindi nasakop ng Kastila. Isinama lang sa mapa, pero di nasakop ng Kastila. Yung mga Igorot nga, hindi raw sila considered Pilipino eh. Kasi, bago pa ang Pilipinas, andyan na sila. Kaya hindi daw sila considered Pilipino. Meron ako nabasang isang article na ganun. Yun ang masasabi ko tungkol dun. Na-informative, no? Hindi nyo na-expect to, no? Meron din naman ako taba ng utak kahit paminsan-minsan gago ako. Follow-up question, brother. Sige, last na to, brother. Tanong, wala pa bang nakakapunta sa heaven? Dahil sabi mo nga, at sa Biblia nakasulat din na yung mga masasamang tao ay nakakulong at saka yung mabubuting tao nasa ilalim ng dambana. Biblia pinag-uusapan natin. Ang sabi ni Kristo, walang umakyat sa langit kundi ang galing sa langit. Si Kristo may sabi nun eh, walang umakyat sa langit kundi ang galing sa langit. So ngayon, bahala ka na ngayon kung ano interpretasyon mo dun. Okay. So ibig sabihin, yung bumaba galing sa langit, siya rin yung umakyat. Oh, yun yung nakasulat din eh. Ang bumaba siyang umakyat. Oh. So wala daw ano eh. Sabi nun eh. Hindi naman ako nag-iimbento eh. Basahin niyo lang sa Biblia niyo. Type niyo sa Google, walang umakyat sa langit kundi ang galing sa langit. Tingnan mo, lalabas talata niyan. Hindi ko lang kabisado eksaktong numero eh. Pero Google mo na lang, lalabas talata niyan. Hindi naman ako mahilig magsinungaling eh. Basta ako ano yung nabasa ko, yun lang yung nabasa ko. Bahala ka na kung anong interpretation mo diyan. Follow-up question, brother. Okay, yun lang siguro. Maraming salamat, brother. Pwede lang pa shoutout. Sige, bati ka na, go. Binabati ko lahat ng nakikinig dito sa may Davao region and sa mga taga Davao diha ka nagtanaw karon, nagasalamat kayong tanan. And of course, salamat din sa iyo, brother, dahil every time na makikita ko yung logo na ginawa natin, nasa baso mo, nasa logo mo. Maraming salamat si brother po yung gumawa na to. Si brother ang gumawa. Yeah, thank you so much. Kataba ng puso, brother. Salamat, brother. Thank you so much. Yun lang, magandang araw. Ay, wala na pala akong Facebook ha. Para alam mo, yung messenger ko, wala na yun. May bago na ako. Yung Project 1M Ground Zero, yun, doon ka na lang mag-message. Kasi fake account yung gamit ko doon kasi maya kasi dinadali ako ni Facebook pag nahuhuli ako, binablock eh. Auto-block ako kapag nahuhuli ako ni Facebook na gumawa ng bagong Facebook account eh. Personal yung dali sa akin eh. Personal na account, hindi page. Personal na account yung dinadali sa akin.
Anyways, maraming salamat sa oras mo, brother. Na-appreciate kita. Thank you, brother. Thank you, thank you. Salamat, bye-bye. Okay, next tayo. Last na to siguro. Last na to. 323 life. Brother! Ay, nawala. Okay na siguro yun. Last na yun eh. Maganda na yung maganda na yung bagsakan, maganda na ending. Pilipinas, maraming salamat sa oras mo. Na-appreciate kita. Sana marami ka natutunan. Hindi ko rin ine-expect na magaganda yung mga tanong ngayon. Magandang umaga sa'yo, Pilipinas. Gaya pa rin ng dati. Mahal na mahal kita. Ganda na. Hindi mo kailangan ibigay yung pera mo sa kung sino mang po ng Poncio Pilato na sinasabing payayamanin ka niya. Walang ganon. Ang totoo, ikaw na hinihingan nila ng barya ang dahilan kung bakit sila yumayaman. Huwag kayong Pilipinas para maniwala na pag mas buka, pag mas wala kang natapos, mas malayo mararating mo sa buhay. Kaya mga p***inang nagsasabi na lang daw, huwag na daw ikaw kumuha ng diploma ng mga social media influencer. Pa!